Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa ikalawang impeachment case na ipa-file o i-file na ng Makabayan Black. So, nagtataka lamang po ako mga amo kung bakit ginawa pa ng Makabayan Black itong second impeachment samantalang alam naman natin na nag-file na ng impeachment case ang grupo ni dating Senadora Laila de Lima at kung tutuusin, kasama po sila doon sa Quadcom. Pero itong pangalawang impeachment na to, parang nagkaroon ng, pagdududa sa isip ko. Kung merong ikalawang impeachment, kasi ang sinasabi nila, doon sa una, 4 o 5 kaso yung isinampa o yung isinampa. I-correct nyo na lang ako kung mali ako dun sa aking pag-analyze dun sa unang impeachment. Pero dito, sa una, parang 4 o 5 yon na impeachable offense, ika nga. Pero itong sa Makabayan Black ay ang pinakatututukan daw nila ay yung betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. So, nakapagtataka lang kasi kapares nga nung sinabi ko doon sa huling video ko nung tinalakay natin yung unang impeachment, ay tinanong ko kung may numero. Kung may numero yung gagawing pagdinig dito sa impeachment case na isinampa ni Senator Laila de Lima et al. Ika nga. So, tinanong ko kung magkakanumero ba to kasi syempre kinakailangan ng, sabi nila 1/3 1/3 ng boto ng buong Kamara para sumulong ito sa Senado. Natatayo namang impeachment court, ika nga. So, tinanong ko doon, numero. Pero nung magpa-press con, kapares nung napapanood nyo dito sa aking kanan o sa kaliwa ninyo, gawing taas. At in-upload ko rin to itong nakaraan lamang. So, panoorin niyo po yung upload na yon nung press conference ng Makabayan Black ay magfa-file nga daw sila ng second impeachment case laban kay BP Sara. So, napaisip ako, kung meron ng impeachment case at 4 yung tinutukoy doon, 4 o 5 grounds, ika nga, para ma-impeach si BP Sara, bakit ibinukod pa ng Makabayan Black itong isa na to, itong betrayal of public trust, samantalang pwede naman nilang isama na itong particular na kaso na to, itong impeachment na to, doon sa nauna. Dahil sila lang din naman ang dumilig, di ba, yung Quadcom, sila rin ang magkakasama. So, uulitin ko rin yung tanong ko dun sa unang impeachment. Ito bang ikalawang impeachment case na ipapasa o ipinasa na ng Makabayan Black ay magkakanumero? So, kung 2 kaso yan, ibig sabihin itong ikalawang igrupo, siyempre, itong Makabayan Black, itong ikalawang grupo, parang naaamoy nila na mahina yon o walang numerong makukuha at umaasa sila na itong kanilang ipapasa na to, ito yung makakakuha ng 1/3 na boto ng Kamara para sumulong. So, ibig sabihin, itong 2 grupo na to na gustong ma-impeach si BP Sara ay nagkokontrahan, nag-aalalayan, hindi kaya ganon? O kaya nag-file itong Makabayan Black para ika nga mamirwisyo na lamang.
kumbaga tuluyang masira. Kasi alam nyo, pagka nag-i-impeachment yan, trial yan eh. So lahat ng baho na pwedeng makita at pwedeng maimbento dito sa impeachment trial na to, kung susulong man, ay makakasira ng direkta kay BP Sara, totoo man o hindi. Kaya nga, di ba't nakiusap na nga si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sulon, sa ating mga congressman na wag nang pansinin, wag nang isulong o suportahan itong nakikitang impeachment case laban kay BP Sara. At sa tingin ko, tumugon naman yung iba dahil itong dalawang, kung mapapansin nyo, parehong video na i-upload ko naman dito sa channel ko, pansinin nyo, parang may mga sulon na hindi ko na nakikita dito sa press conference na to, na madalas kong nakikita sa Quadcom hearing. So hindi kaya, siyempre, makapangyarihan ang pakiusap ng Pangulo, hindi kaya yung iba parang naglaylo na at parang susunod na sila sa pakiusap ng Pangulo, hindi kaya ganon? Kaya itong grupo ni dating Senador Laila de Lima ay sila na lang ang nagpasa nung una. May mga congressman pa din sa Makabayan Block na sumama sa kanya. Plus, itong mga di umano ay mga pribadong individual, mga miyembro ng organisasyon na nag-file nung unang impeachment case laban kay BP Sara. So, dito naman sa ikalawa, syempre itong Makabayan Block, may mga congressman dito, 3 o 4, na magfa-file din ng bukod na impeachment case laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, dalawa lang ang pwedeng maging senaryo niyan Hindi ba? Kaya nag-file itong pangalawang grupo na to, o magfa-file itong pangalawang grupo na to, kasi nakikita siguro nila na mahina yung kaso dito sa una at sa tingin nila, hindi makakakuha ng sapat na boto to para maisulong sa Senado, para maumpisahan itong impeachment trial laban kay BP Sara. At ito namang sa kanila, tiwala sila na ito ang maaaring makakuha ng suporta, itong betrayal of public trust. O talagang sadyang nag-file itong dalawa na to dahil alam, may dumapo. Itong unang impeachment case na nakita ko, napuna ko, na parang may personal dito. Kumbaga parang may personal dito. Hindi ito tungkol sa korupsyon o betrayal of public trust. Ito nakikita ko parang personal. Kasi kung matatandaan ninyo, si dating Senadora Laila de Lima ay ipinakulong ng ama ni BP Sara at tumagal ito ng halos 7 taon. Inabutan na nga ni ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos, pero sa kabuuan ng termino ni dating Senadora Laila de Lima ay nakakulong siya. At malaki ang naging epekto nito sa political career ni Senator Laila de Lima dahil may mga naging revelation dito sa kaso na to, na ultimo yung personal na buhay niya ay naungkat. So inamin naman niya yan sa mga interview niya, yung sabi niya a frail of a woman. So hindi ko naman sa sinisiraan si Senadora Laila de Lima, pero siya na rin mismo ang umamin dyan na naging sanhi para masira yung kanyang political career. So may personal interest siya dito sa kaso na to. Kaya siguro napansin ng kabilang grupo na baka masilip o makita ng mga didinig ng kaso na to na uungkat dito sa mga ipinasa niya na baka may halong personal. Ikalawa na rin si dating Senador Antonio Trillanes na alam naman nating numero 1 kritiko ni
Pangulong Bongbong Marcos at ng mga Duterte. Kasama na din dyan si BP Sara. So, doon ko nakuha yung unang teorya na baka napunan nitong kabila, itong Makabayan Black, na baka hindi sumulong ito dahil una, baka hindi sapat ang ebidensya at ikalawa, purong personal lang na atake o personal na dahilan lang ang makikitang motibo kung bakit isinusulong itong unang impeachment. Samantalang itong ikalawa, tingin ko baka lumusot o baka mas malakas ito kumpara dun sa una. Yun yung unang teorya. Yung ikalawa, talagang simpleng ginawa lang itong kaso na to para siraan direkta si BP Sara. Para masira, ika nga. Totoo man o hindi, yung inaakuso sa kanila o yung mga taong lalabas para tumistigo laban sa kanya kung matutuloy man itong impeachment na to, ay para masira ang imahe ni Vice President Sara Duterte na, well, sa tingin ko, magiging epektibo naman dahil alam naman ng lahat na naghahanda si BP Sara sa pagkandidato sa 2028 national election. At kamakailan nga lamang, isang araw lang ang nakakaraan, ay nagkaroon ng, nagdeklara ng martial law sa South Korea dahil parang mahina yata ang popularidad ng kanilang presidente doon. At siyempre, naikukumpara dito sa nangyayari sa atin. May mga nagrarally ngayon dyan sa Maynila na nakasuporta kay BP Sara at yung iba na nagrarally ay hinihingi yung pagbaba o pag-resign ni Pangulong Bongbong Marcos o pati siya ma-impeach. Mga ganon. So hanggat maaari, ginagawa ng paraan ng ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na ika nga ay wag nang gumamay o gumaway itong problema na to. Kaya siguro nasabi niya na wag nang suportahan yung impeachment. So titingnan natin sa mga susunod na araw dahil nagbigay naman ng pataan. Alam naman natin kung gaano katagal ang hihintayin natin bago malaman kung papasok ba to, itong mga kaso na to, maa-aproban ba to, at kung ma-entertain kagad ng Senado at Kongreso dahil tandaan po natin, next year po ay eleksyon na, midterm election natin at itong ating mga kongresista at senador ay mga ngampanya na. Kaya baka wala ng oras para asikasuhin itong impeachment case kung susulong man, kung matutuloy man. Ikalawa, siyempre, kapares na rin na sinabi ko nung huli, itong mga kongresista na to, maninimbang ito kung gaano ba talaga kalakas o kapopular ang mga Duterte dahil makaka-apekto rin ito sa kanilang political career. Ikalawa, siyempre, aalamin pa natin yan kung sa susunod na kongreso, pag natapos na yung eleksyon, ay may numero pa ba ang mga Marcoses? Dahil siyempre, nakatutok din ang mga Marcoses ng administrasyon para manalo yung kanilang mga kandidato. Siyempre, kailangan alamin muna nila kung gaano karami ang maipapanalo nilang mga kandidato nila. Magmula sa Kongreso hanggang sa Senado. Kaya itong impeachment case ni BP Sara ay, well, sa opinion ko, hindi 50-50. Baka 40-60. Mas nakalalamang yung hindi matuloy sa matuloy. At itong ginagawa, ayoko nang maging plastic. Sa tingin ko ito, kaya lang ginagawa ng mga kritiko, ng mga Duterte. Una, siyempre para siraan ang isang potensyal na kandidato sa pagkapresidente sa 2028 national election. Bagamat hindi pa nagdedeklara si BP Sara, tinitingnan na ng marami. Nakakandidato siya at isa siya sa pinakamalakas na kandidato pagdating ng national election sa 2028. At sa kasalukuyan, wala pang nakikitang pwedeng manukin ang administrasyon para ilaban kay BP Sara. Kaya ngayon pa lang, hanggat maaga, siyempre, sinisiraan na ang imahe ni
BP Sara. Yan ang karaniwang ginagawa ng mga politiko eh. Character assassination, ika nga. Siraan ng todo para kamuhian ng mga botante. At yung ipapasok nilang kandidato kahit mahina, malaki na ang potensyal na manalo. Nakita na natin yan sa mga nakakaraang panahon. So, kaya ako ginawa tong video na to para, maisip nyo rin. Banggitin nyo rin, mag-comment kayo kung tama ba o mali yung aking sapantaha o teorya. Pero nakalalamang sa ganun dahil marami na rin ang tumitingin, marami na rin kritiko nagsasabi na ganun nga, na sinisiraan si BP Sara. Ang pumipigil lang sa kanila ay yun nga, yung kapares na rin na sinasabi ko na para matapos na ang problema, ipaliwanag na ng tuluyan ni BP Sara kung saan nagamit yung hinahanap na pondo ng Kongreso. Tingin ko hanggat hindi niya sinasagot yun at yun ang gagamitin sa kanya. Ngayon, yung piatos ng tao na nakapumirma, na kumuha ng pera, hindi pala nakalista, hindi pala nakatala sa PSA. So, inventong tao lang daw. So, napakarami nang dahil lamang sa isang pondo napapalaki ng mga kritiko niya ang problema na to. So, kailangan na sigurong sumagot na rin. At siyempre, miski tayo interesado kung saan ba talaga dinala itong confidential fund na to. At kung talagang ninakaw niya, di kinakailangang maparusahan siya dahil siyempre pera ng taong bayan niya. Gaano man siya kasikat o gaano siya makapangyarihan, lahat tayo ay sumasagot sa batas. Mananagot tayo sa batas at kinakailangan managot din siya kung talagang ninakaw niya yung pera o may kinalaman siya. So dito ko muna tatapusin ang video na to at sa mga susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin kung hindi man uli ito. So maraming salamat po mga amo at magandang araw po sa inyong lahat.